morning, good afternoon, good evening mga ka-dreamers. So ako ang inyong ka-dreamers. Pero una, kumustahin ko muna lahat ng ating mga kababayan na mga OFW. Kung saan panig ng mundo man kayo ngayon. Kumusta na kayo lahat dyan? Kumusta na rin mga kababayan natin nandiyan sa Pilipinas? So for today's vlog, magkukwento lang naman ako ng konting idea. Okay? So, una, kumusta na ba yung mga kababayan natin mga OFW? Kumusta na yung buhay-buhay nyo dyan? Ayos lang ba kayo? Okay. So, marami na kasi akong nakaka-chat ng mga nakakausap ng mga OFW. So, ang tanong ko sa kanila kasi may nakausap ako 30 years na sa servisyo, sa pagtatrabaho sa abroad. So, sabi ko, di mayaman na kayo. Meron pa nga yata 40 years na sa abroad eh. Kasi mga bata pa nag-abroad na eh. So yung buong buhay nila talagang pag OFW ang paraan para kumita sila para sa kanilang pamilya, no? So ang sagot sa akin ng nakakausap ko wala naman daw silang malaking savings, wala naman daw naiipon. Sabi, bakit? Yung tagal nyo ng OFW. Anong nangyayari? Kasi siyempre, sa kada sahod padala, kada sahod padala, kada sahod padala. Ganun. Ayun. So hindi lang siya marami as in. Talagang lahat, halos lahat ng OFW na nakakausap ko, ganun talaga yung kwento nila. Na wala pa yung utang, wala pa yung sweldo, pinapangutang na. Kasi nga para may mapadala sa Pilipinas para sa family, sa kapamilya, sa mga anak, mga asawa. Okay. So, masasabi ko lang, no, mapapalad yung mga kababayan natin din dyan sa Pilipinas na may mga kapamilyang OFW. Kasi bakit? Siyempre, kasi may nakakatulong sa inyo para sa inyong mga pangangailangan. Tama. Yun nga lang, ang nakakalungkot isipin, based sa mga nakuha ko yung mga information sa mismo sa mga kababayan ng mga OFW, iba't ibang samot-saring kwento ng buhay nila, ang paghihirap ng OFW. Tapos yung dyan sa Pilipinas parang akala mo ang alam ng mga tao dyan sa Pilipinas, pinupulot lang ng mga OFW ang pera sa abroad, na hindi nila alam na sobrang hirap na ang mga OFW na magkandakuba na sa trabaho, na halos walang tulog dahil ang trabaho nila hanggang madaling araw, alas 2, minsan alas 4 pa nga natutulog ang isang OFW. Tapos gigising ng alas 7, trabaho ulit. Pagod, puyat, gutom. Pag napunta ka pa sa balasubas na amo, nako, ang ipapakain sa'yo yung tira-tira, yung halos pagkain ng pusang sa kaaso. Isang panis-panis na, pinagtsatsagaan na lang ng mga kababayan natin. Ganon kahirap ang buhay ng isang OFW. Pero anong ginagawa ng mga kapamilya nila dyan sa Pilipinas? Andyan na si asawa, nag-iinom. Sige, inom tayo. Nasa abroad ng asawa ko, bagong padala. Ayun. Lasing yung asawa ng OFW. Pag uwi, iyakan yung mga bata, yung mga anak, kasi wala halos makain. Kahit pambiling sardinas, wala. Mumurahin pa yung mga anak. Diba ang katotohanan? Kinukumusta ba ng mga kapamilya nila ang isang kababayan natin na OFW na nandiyan sa abroad? Diba? Ang kadalasan kinukumusta lang yung mga OFW pag alam na nilang katapusan, 15 na katapusan, dahil yun ang sweldo. Pero pag nakuha na nila yung pera, napadala ng kapamilya sa abroad, ayun, umiyak na yung mga OFW. Pag nag-uusap sila, okay, sige, nagpadala na ako, kumusta ka dyan?
Okay lang ako. Okay lang ako, palagi okay lang pag kinukuha sa yung mga OFW. Okay lang sila, yun ang sinasabi nila. Pero ang totoo niyan, pag tapos na kayo nag-uusap, grabing iyak luha kasi super lungkot, pagod, hirap, gusto nagmuwi pero hindi makauwi kasi kailangan magtrabaho. Kailangan talaga malayo sa pamilya magtrabaho para kumita para sa pamilya. Pero ayun, pag tapos ng padala, wala na kamusta. Lihoy-lihay. Ayun. Yung mga kapamilya nila dyan, ayan, nagpasarap na. Nag-shopping, nag-inuman, nag-disco, lahat na. Grabe. Ang sarap ng buhay ng mga nandiyan sa Pinas, oh. Kala mo 1D millionaire na pag nagkaroon ng pera padala galing sa abroad eh. Sige, sagot ko. Nasa abroad ng anak ko, nasa abroad ng asawa ko, nasa abroad ng parents ko. Diba? That's the reality. Meron akong old story. Before, nung bata pa ako, nag-aaral pa ako ng elementary hanggang high school. Grabe, talagang super hirap. Talagang ang buhay namin nun, parang kung yung pinakamahirap is number 10, kami na yung nasa number 11. Talagang grabe hirap ng buhay namin nun. Talagang grabe. Sabi ko nga, Lord, ako, grabe hirap ng buhay namin. Nangangarap ako na gusto kong yumaman, gusto kong mag-abroad, gusto kong yumaman. Yun, gusto kong magsundalo. Yun, nangyari nga, binigay sa akin blessing. So, sobrang hirap ng buhay namin nun. Talagang pumapasok ako. Halos mangutang pa ako ng pamasahe ko. Halos, minsan, kahit na pwede magsakay pa ako ng jeep hanggang sa malapit na sa bahay namin. Pero hindi, maglalakad na lang ako kahit maputik kasi wala nang pamasahe. Most of the time, bago ako pumasok doon, nanguuli pa ako ng isda sa bukid para may ibenta ng mother ko, para may pang-ulam kami, may pamasahe ako. Kung minsan nangungutang ako, may utangan ako. Talagang hirap. Ngayon, ang mga kaklase ko, alam niyo noon, nainggit ako para ako nainggit. Alam niyo, kasi siyempre, nainggit talaga kasi, pero hindi man inggitiro na yung tahimik lang ako. Pero yung mga kaklase ko, talagang ang sasarap ng buhay nila kasi ang mga parents nila nasa abroad, OFW, seaman. Talagang ang umuulam nila palagi, may mga hotdog, mga ham, lechon, kung ano-ano. Talagang ang sasarap. Ako, nagtatago ako pagka yung kainan na kasi ang ulam ko, tuyo, minsan bagoong, na may mantika, na binalot sa saging. Nung elementary ako noon, nalong grade 1. Then nung mga high school ako, baon ko kanin lang, bili lang ng gulay sa palengke, yung kano ng gulay nun. Ano ng gulay nun? Piso pa yata nun. More than piso, 50. Pamasahe ko ng matira. Talagang yung mga kaklase ko, halos minsan maawa na lang sila sa akin. Ibigay nila sa akin pagkain nila kasi pag makita nila akong nagtatago, pag ayaw ko sumabay sa kanila, bigyan ako ng pagkain. Mababait din eh. Yun nga lang, sabi ko, sarap naman ng buhay ng mga to. Sana in the future, sabi ko, maging ganyan din ang buhay namin. So nangarap lang din ako. Now, let's talk about ngayon, no? So ngayon, hinahanap ko na yung mga kaklase ko noon, elementary mga school, hinahanap ko sila sa Facebook lahat na iba, talagang successful, pero karamihan, yung akala ko mayaman sila kasi mga parents sila, OFW, nasa abroad, seaman, akala ko mga mayaman na sila, pero nung nakita ko, mayroong maaga ng kasawa, mayroong yung mga noon na sagana sila sa buhay, ngayon nandun sila sa
nagbo-booking ng mga tao, sasakay ng mga jeep, o tricycle, nagta-tricycle, kung ano, ganyan, yung talagang as in, grabing hirap nila ngayon kasi hindi nila pinahalagahan yung paghihirap ng kanilang parents, ng kanilang kamag-anak sa abroad, na nung manigaya sila sa pinapadala ng pera ng mga kapamilya nila sa abroad, ayun, ubos biyaya, one day millionaire ika nga. So, sige, yan nga, padating ng padala, sige, inom tayo. Kasi nga, ang sakit, abroad yung kapamilya nila inom. Sige, happiness, disco. Pero ngayon, anong buhay nila? Awa ng Diyos. Minsan, may nakita kong kaklase ko, nung nandiyan pa ako sa Pinas, sabi sa akin, "Classmate, gusto na." So, nagmamakaawa. Bigyan mo kasi, kawawa, may mga anak na, daming anak, tapos walang trabaho. Ayun, nakiki-ano lang, ano. Kahit mga babae na kaklase ko, kawawa kasi ang dami ng anak. Na, sabi ko, ano nangyari sa inyo, di ba? Dati, ang sasaya ng buhay nyo nun kasi may nagpapadala sa inyo ng dollar, galing abroad. Oh, anong nangyari? Wala na kasi umuwi na yung parents ko, hindi na. Wala, hindi sila, wala. As in, yung buhay nila nun, parang upside down. Hindi naman ako nagmamaliit, no? Hindi ko ugali yun. Pero na-share ko lang kasi noon, ingit ako nung bata pa ako sa mga klase ko. Talagang ang sasarap talaga ng oat milk. Talagang pagka yung ano, sabi sa yung isasabay ako, ayaw ko yun. Patago talaga ako kasi siyempre, ulam ko mga tuyo, may itlog o sardinas, bagoong, pritong isda. Eh sila mga hotdog, ham, longganisa, tosino, sarap. May mga merinda pa. Eh wala akong merinda nun. Pinapay, wala. May karne nga, baka makatikan na ng karne nun. No? Sa dalawang buwan, isang beses. May bangus nga, basta isang beses lang siguro bangus, isang buwan. Pag nagpadala yung father ko nun. Anyway, yun nga, nakwento ko lang, no? So, let's talk about now. Ano yun na yung content ko ngayon, parang ano, panggising lang sa mga kababayan natin mga OFW, the same time sa mga kababayan natin sa Pilipinas. No? Hindi naman ako ganun ka gago, no, ano. At saka kung may magsabi sa inyo anong pakialam ko sa inyo. Well, wala naman akong pakialam eh. Gusto ko to, content ko to eh. Wala rin kayong magagawa. Kanya-kanyang ano lang tayo, kanya-kanyang idea lang tayo. Okay? So, pero maibibigay ko lang na advice sa mga kababayan natin sa Pilipinas, especially yung mga mga kabataan kayo, mga nag-aaral pa kayo. Napakapalad nyo eh. Napakapalad nyo. Kasi kung may pamilya kayo, especially parents nyo, of course, magpaparo sa parents nyo nandito sa abroad na nagpapakahirap magtrabaho, magpakahirap din kayo mag-aral. Ha? Gawin nyo yung ano, yung best nyo na yung pag-aaral nyo para masukulian nyo yung paghihirap ng mga magulang nyo. At tapusin yung pag-aaral nyo, isipin nyo yung mga future nyo. Okay? Hindi yung puro lang kayo pasarap ngayon, pasarap. Pero, then, pagkatapos ng ano, lumipas na pala ilang taon, tapos hindi ka nang nakagraduate, hanggang nag-asawa ka na lang, anong buhay mo? Matutulad ka lang din sa mga kaklase kong mga anak ng mga OFW noon pang mga elementary high school ako. Ganun lang din. So, yung sinasabi ko sa inyo, magsikap kayo na mag-aral. Kasi, kaya nga nag-abroad yung mga kapamilya nyo para masuportahan kayo sa pangangailangan nyo. Especially basic needs, yung mga pagkain, especially yung pag-aaral nyo. Importante yun eh. Kasi kahit saan larangan ka ng industriya ngayon, kailangan may pinag-aralan ka, graduate ka, tapos ka, especially sa Pilipinas, ang hirap ng trabaho. Okay? So yun ang advice ko sa inyo mga kabataan, malamang nag-aaral kayo, ayusin yung pag-aaral nyo, isipin nyo ang hirap ng mga kapamilya nyo. Especially kung ang nagpaparal sa inyo, mga tsahin nyo, tsuhin nyo, ululaw at ulo nyo nasa abroad. Isipin nyo.
Huwag niyo muna isipin yung mga happiness kasi kasi ang isipin niyo makatapos kayo ng pag-aaral. Yun ang isipin niyo. At least pag uwi naman ng mga OFW dyan, masaya sila kasi nakatapos kayo ng pag-aaral at magkaroon kayo ng magandang opportunity pag nakatapos na kayo. Okay? So ma-advise ko rin sa mga kababayan natin, yung mga adult na hindi na nag-aaral, tapos na meron kayong meron kayong mga kapamilya na OFW na nandito sa abroad, no? Pinapadalan kayo. So, ang masasabi ko lang din, hinahinay lang. Pagka nagpadala yung kapamilya nyo, yung mga anak nyo, pamangkin nyo, o sino man, hinay-hinay lang. Okay? Sa paggastos. Hindi yung pag may pinadala na andun. Sige, tara, inom tayo. Andiyan ka, pamilya kong OFW. Nagpadala na. Ayun. Ubos biyaya. Pagkatapos ng inuman, party, kinumagahan, anong ulam? Mga. Kasi, wala na Pati ba naman pang ulam ng kapamilya nyo na kasama nyo sa bahay, pinulutan na. Pinulutan. Di ba? So, okay. Wala akong, ako, bato-bato sa langit, ang tama magalit. Pero kung magalit ka sa akin, well, I don't care. Bakit? Hindi naman ko yung pinapatamaan ko, yung katabi nyo. Okay? So, yun lang. At, isang mapayapang araw sa inyong lahat. Okay? Kita kita sa susunod na vlog ko, mga ka-dreamers.